May mga sugat na hindi nakikita, mga sakit na hindi agad gumagaling, at mga desisyong kapag nagawa na wala nang paraan para bawiin. Ito ang kwento ng galit, paghihiganti, at pagsisising huli na. Sa isang maliit na kwarto, nakaupo si Christy, nanginginig ang kamay. Hawak niya ang isang test kit at malinaw ang resulta. Buntis siya. Kinabukasan, hinarap niya si Jay. Jay, may sasabihin ako sa iyo, buntis ako. Naghintay siya ng yakap, ngiti o kahit konting saya, pero iba ang kanyang nakuha. Sigurado ka ba na akin yan? Parang tinusok ang puso ni Christy. Hindi ka naman na virgin nung naging tayo. Paano ako makakasigurado? Unti-unting napuno ng luha ang mata ng dalaga, hindi siya makapaniwala. Mas mabuti siguro, itigil na natin to. Sa sobrang sakit, hindi na napigilan ni Christy ang sarili. Sinampal niya si Jay at tuluyang tinalikuran. Akala niya doon na matatapos ang lahat. Pero mas lumala pa. Nabalitaan niya parang walang nangyari kay Jay. May iba na itong kasama, masaya, walang pakialam. Doon nagsimulang mabuo ang galit. Hindi na ito simpleng sakit. Isa na itong apoy. Sa gitna ng kanyang paghihirap, lumapit siya sa isang matandang mangkukulam, si Ka Fermin. Madilim ang kubo. Amoy insenso at tuyong dahon ang paligid. Gusto ko siyang magbayad sa ginawa niya sa akin. Tahimik na nakinig ang matanda. Sa kanyang mga mata, may awa pero may lalim din na hindi maunawaan. Anak, sigurado ka ba sa gusto mong mangyari? Ngunit nanaig ang galit. Tumango si Christy. Sige, ako na ang bahala. Sa gabing iyon, isinagawa ang kulam. At hindi nagtagal, nagbunga ito. Bigla na lamang nagkasakit si Jay. Hindi simpleng lagnat, hindi simpleng sakit, na puno ng sugat ang kanyang katawan. Ang nakakatakot ay may puting likido na lumalabas mula sa sugat at sobrang baho nito. Unti-unting nanghina hanggang hindi na makabangon. Sa kanyang tabi, umiiyak ang kanyang ina, si Aling Julia. Ramdam niya, hindi ito normal. May gumagawa ng masama sa anak niya. Hindi nag-aksaya ng oras si Aling Julia. Pinuntahan niya si Ka Fermin. Nagulat ang matanda nang makita siya. Matagal na silang hindi nagkikita. Ikaw ba ang may gawa nito sa anak ko? Huminga ng malalim si Ka Fermin at tumango. Hindi mo siya napalaki ng tama. May babaeng nasaktan. Tahimik sandali hanggang sa nagsalita si Aling Julia. Naalala mo ba nung iniwan mo ako? Unti-unting bumalik ang nakaraan. Isang pag-ibig na hindi pinanindigan. Sinabi ko sa'yo noon, buntis ako. Hindi mo ako pinaniwalaan. Ang akala ko pinalaglag mo ang bata. Hindi, kasalanan yon sa Diyos. Fermin. At doon ibinunyag ang katotohanan ni Aling Julia sa harap ni Ka Fermin. Ang anak na yun walang iba kundi si Jay. Parang gumuho ang mundo ni Ka Fermin. Ang binatang kinulam niya, sarili niyang anak. Dalin mo ako sa kanya. Nagmadali silang dalawa, ngunit huli na. Tahimik na ang paligid, wala na si Jay, nilamon na siya ng kulam. Sa sobrang sakit at pagsisisi, hindi kinaya ni Ka Fermin, inatake siya sa puso at tuluyan ding nawala. Sa isang iglap, nawala kay Aling Julia ang lahat. Anak at dating minahal, walang natira, kundi alaala at sakit. Samantala si Christy, dala ang bigat ng kanyang ginawa. Unti-unti niyang naunawaan ang galit. Kapag pinairal, may kapalit na hindi mo kayang bayaran. Isinilang niya ang kanyang anak. At doon, nagbago ang lahat. Anak, hindi ko na ulitin ang mali ko. Pinili niyang ituwid ang landas. Palakihin ang bata na may mabuting puso at may takot sa Diyos. Ang paghihiganti, hindi kailanman nagdadala ng kapayapaan. At minsan, ang hustisyang hinahanap natin ay nagiging dahilan ng mas malaking trahedya. Sa huli, ang natitira na lang ay pagsisisi. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento.